Samantala, kumuha tayo ng update sa Quiapo Church kung saan marami mga deboto ang naghihintay sa pagdating ng pong itim na Nazareno. Naroon pa rin po ang kasama natin si Maris Zumali. Maris! Ginaganap na Ivan, sa mga sandali nga pong ito ay nagpapatuloy yung ginaganap na ika-17 Fiesta Mass at nasa kalagitnaan na po ng misa pero tuloy-tuloy pa rin po yung dating ng mga deboto magmula dito sa Villalobos. Dito lang po kasi yung single entry papasok dito sa Plaza Miranda at sa kabutihang palad meron pa pong espasyo sa loob ng simbahan kaya dahil medyo maulan ngayon nakakapasok pa po yung mga deboto. Meron lang po sila mga bimpo dahil bawal po yung mga payong pero may nakikita tayo na may mga iba talagang nagbukas na rin ang kanilang mga payong. At dahil nga po napakalaking selebrasyon o pagdiriwang ang traslasyon ng Nazareno, kabilang po sa binabantayan, syempre yung kaligtasan, kapayapaan at seguridad. At kaugnay po niyan, makakapanayan po natin ngayon live dito sa Quiapo Church ang hepe po, ang direktor ng Manila Police District na si Police Colonel Arnold Tomas Ibay. Magandang umaga po sa inyo, Colonel Ibay. Maraming po salamat. Sa lahat ng mga ating mga taga-subaybay at tagapakinig. Alright. Una po sa lahat kanina dun sa Misa Mayor, may mga naiulat po na may nahimatay, may nawawala, may mga ganyan pong statistics. Meron na po ba tayong tally kung gano'n nakarami po yung mga ganyan na nangyari? So kanina dun sa Misa Mayor, meron pong mga 3 na hinimatay o nahilo. Pero pag-usad po ng Nazareno kanina, meron po tayong reported na 8 na hinimatay dito sa unang segment yung bago pa lang tumawid ng Rose Boulevard. So kinukuha pa rin natin yung tally doon sa paglampas sa may Barya Orosa. Wala naman pong mas matindi pa bukod doon sa mga nahilo. So far wala pa naman tayong reported ngayon nga lang kasi nung tumagal-tagal na yung andas, yung natin traslasyon, bigla akong umulan. Pero kaninang bago mag 5 a.m. ay wala pa pong ulan dun sa may Quirino Grandstand. Mabilis naman po ang naging usad ng ating andas. Pero makakantala po ba itong pag-ulan? Ito naman, hindi po siguro. Kaya lang, ang tinitingnan na lang natin kung inoobserbahan natin kung ganun pa rin ang punta o ang dagsa ng tao, kung mapipigilan pa yung debosyon nito mga kababayan natin. Pero so far sa nakikita po natin sa monitor, mukhang hindi naman po sila napipigilan. Nagbabago, hindi po nagbabago. At pero mabilis po ang andar ng ngayon, ang galaw ng andas natin ngayon. Ine-expect lang namin na babagal ito pagkipot, pagpasok ko rito sa bandang Duque de Alba, dyan po sa may Vergara, kasi masisikip na po daan dyan sa may Parnesio at dito po sa may Caracer. Yun lang po inaasahan namin na babagal po tayo doon. Sa ganitong usad po ng traslasyon, inaasahan po ba natin mas magiging mabilis yung pagdating dito sa Quiapo Church? Mga ilang oras pong estimate natin? Dati 18 to 22 hours. Ngayon po? Yes, ang pinakamabilis na takbo o prosesyon natin is noong 2020, nabot lang tayo ng 16 hours. And we are seeing that estimate also, baka maabuti ng 16 hours kung ganito po ang bilis ng traslasyon. Sa umpisa po ng traslasyon, talagang sinunod po, walang umaakyat, walang sumasampa sa andas, pero sa kalagitnaan parang may mga nag-a-attempt na po na umakyat. Ano po ang gagawin ng mga pulis? Unang-una po ay hindi ho talaga natin mapipigilan yun kasi pinagpaplanuhan nila yan kahit ng ilang beses tayo nananawagan. Ang malaking tulong po dito yung naging usapan namin ng mga ihos na sila po na sasaway. Ay nagiging epektibo po. Sila na po ang pumipigil kaya sa mga susunod hanggang sa matapos, yun po rin po mga ihos na nakapaligid na naatasan na sasaway sa kapwa nila deboto. So far, meron po ba tayo natatanggap ng mga threats, mga banta? Wala naman po. Kaya lang ganun kagaya din ng mga nauna nating paghahanda, we are not keeping our guards down. Patuloy pa rin tayo nagmo-monitor. Nandyan po ang ating intel community sa tulong po ng ating Armed Forces of the Philippines. Kumusta po yung crowd estimate po natin so far as of 7 a.m.? Ang estimate natin kanina sa grandstand nung bago nagsimula, mga around more than 100,000 po at dito sa 3 segments namin. The same numbers, we're running mga pagdating lang po dito sa May Orosa. It's more than 200,000 na po dun sa dinaanan po ng Nazareno. And hindi pa po natin na-estimate hanggang Ayala. But it's increasing in number. So, nandun po tayo sa target na
baka matapatan po yung huling sumama noong 2020. May sinasabi po kayo na baka umabot pa ng hanggang 16 hours. Yun po ba yung 2020? Namin, it may be even earlier kung ganito po ang pace. Kaya baka mas mabilis pa po ito. Meron po bang mga na-report ng mga confiscated na items? At ano po yung paalala natin sa mga debotong hahabol pa po sa traslasyon at sa mga misa dito sa Quiapo Church? Yes, at nandito pa yung ating x-ray machine. No? So tuloy-tuloy pa yung pag-iska natin. Ipagbawal po natin yung mga matutulis na bagay. At nga, pinagbabawal natin ng payong. Kaya lang nakikita natin dahil umuulan, patuloy pa rin po natin sasawin kasi kasama po ito sa precautionary measures natin. At yung mga pupunta pa po dito sa Quiapo Church? Sa Quiapo Church, sa traslasyon, kung hanggat maaari, pumunta na po silang maaga, medyo makulimlim para mahirap po kasi pag mas mainit para sa kalusugan din nila. Alright. Maraming salamat po sa impormasyong binigay niyo po sa amin. At sa panahong binigay niyo po sa amin, Police Colonel Arnold Thomas Ibay. Siya po ang hepe o ang direktor ng Manila Police District. Maraming po salamat sa inyo. God bless po At balik po muna sa studio. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.